Tia Viola, totoo po ba na dumating na si Romina? Ay, nakakagulat ka namang bata ka. Basta ka nalang sumusulpot sa harapan ko. Pasensya na po kayo, nagulat ko kayo. Nabalitaan ko po kay inay na dumating na si Insan eh. Kaya napasugod po ako dito ng ganito kaaga. Kaaalis lang ni Romina nang dumating ka. Hindi mo ba nakasalubong sa daan? Hindi po eh. Dito po kasi ako sa shortcut dumaan. Hindi nga talaga kayo magpapangita. Saan po ba pupunta si Romina? Sa bayan, may bibilin lang daw siya. Hindi naman sinabi kung ano. Ganun po ba? Sige po, babalik na lang po ako mamaya. May inuutos pa po kasi sa akin si inay eh. Unahin ko na lang po yun, baka magalit sa akin eh. Teka, bago ka umalis. Dalhin mo na tong pasalubong para sa inyo ni Romina. Pasensya na daw at yan lang ang nakayanan niya. Salamat po. Tiyak na matutuwa si nanay nito. Tuwang-tuwa si Kuya Bong na naglakad palayo habang bitbit ang 2 paper bag na galing sa akin. Tuwing umuwi talaga ako sa amin, hindi ko nakakalimutan na bumili ng mga pasalubong para sa pamilya ni Kuya Bong. Magkapatid ng kanyang ina at namayapa akong ama. Sa Maynila ako nagtatrabaho bilang sales lady sa isang kilalang department store. 2 taon na rin simula na makapagtrabaho ako. Isang kaibigan na nagsama sa akin paluwas para makipagsapalaran. Dahil may angking ganda naman ako at matangkad, madali akong nakakuha ng trabaho. Hindi rin naman ako nagtagal sa bayan. Umuwi rin ako agad pagkatapos kong mabili ang kailangan ko. Mabuti umuwi ka na. Nanggaling dito si Bong. Tuwan-tuwa sa ibinigay mong pasalubong. Hindi po ba nagtanong kung bakit hindi ako mismo ang nagdala ng pasalubong nila, gaya ng ginagawa ko dati? Hindi naman. Babalik na lang daw siya mamaya. May inuutos kasi ang ina. Uunahin niya daw muna yon. Sige po, papasok po muna ako sa loob. Napagod po kasi ako. Ramdam ko pa sa likod ko ang pagsunod ng tingin sa akin ng inay. Alam kong sa lalong madaling panahon, kailangan ko na magtapat sa kanya. Hindi ko alam kung dahil napagod ako sa biyahe kahapon o dahil sa ilang gabi na akong hindi makatulog kakaisip sa sitwasyon ko. Hindi ko alam na mapapahaba ang tulog ko. Ginising lang ako ni inay nang dumating si Kuya Bong. Naabala yata kita sa pagtulog mo. Pasensya ka na ha. Ayos lang, bala ko lang umidlip. Hindi ko alam na mapapahaba ang tulog ko. Salamat daw sabi ni inay sa mga pasalubong mo. Tuwang-tuwa yung mga kapatid ko. Wala yun. Kayo pa bang makakalimutan ko na uwian ng pasalubong? Kayo lang naman ang malapit naming kamag-anak dito. Pasyal ka naman sa bahay ngayon. Baka bukas o sa makalawa luluwas ka na kaagad. Sa ibang araw na lang ako pupunta sa inyo, kuya. Marami pa kasi akong aasikasuhin dito sa bahay eh. Aba, mukhang magtatagal ka ngayon ah. Siguro nakabakasyon ka. Kasi hindi na ako babalik ng Maynila. Ha? Bakit naman? Nagka-problema ka ba sa pinapasukan mo? Wala naman. Kusa akong umalis sa trabaho. Kilala kita, Insan. Mula pagkabata magkasama na tayo. Kahit hindi mo sabihin, alam ko meron kang tinatago sa akin. Pakiusap, kuya. Tsaka mo na lang ako tanungin. Hindi pa kasi ako handa eh. Sige. Hindi na kita pipilitin. Pero kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, nandito lang ako para damayan ka. Alam ko naman yun eh. Hindi pa lang talaga ako handang magsabi ngayon. Tinapik-tapik pa ni Kuya Bong ang balikat ko. Ilang sandali lang nagpaalam na rin siyang uuwi sa kanila. Naiwan naman akong nakatingin sa kawalan. Wala nun ang inay. Lumabas to para manguha ng mga pananim nitong gulay. Yun kasi ang paborito niyang ulamin. Nakaterno ng pritong isda. Bumalik na lang ulit ako sa kwarto namin. Doon ako nagmukmok hanggang gumabi na nga. Tinawag naman ako ni inay para kumain ng hapunan. Kahit tinatamad ako, dumulog pa rin ako. Bakit ang bilis ni Bong na umuwi kanina? Dati-rati naman dito na siya inaabot ng hapunan.
May gagawin pa po yata sa kanila kaya nagmamadaling umuwi. Niyayaya nga niya ako sa kanila, sabi ko sa susunod na araw na lang. Hindi ko pala naitanong sa'yo. Kailan ang balik mo sa Maynila? Para maipanguha kita ng prutas at gulay na pwede mong dalhin. Nay, hindi niyo na po kailangan pang gawin yan. Bakit? Ayaw mo na bang pinapadalhan kita ng gulay at prutas? Hindi naman po sa ganun. Anong dahilan mo? Bakit ayaw mo na? Kasi po, Nay, umalis na po ako sa trabaho ko. Hindi na po ako babalik sa Maynila. Ha? Bakit ka naman umalis? Samantalang dati sabi mo gustong-gusto mo ang trabaho mo. Wala po. Kusa lang akong umalis. Mula nang umuwi ka dito sa bahay alam kong may mabigat kang dinadala dyan sa dibdib mo. Hinihintay ko lang na kusa ka magsabi. Kasi po, Nay, buntis po ako. Ha? Sino ang ama ng ipinagbubuntis mo? Nobyo ko po. Kaya lang bigla na lang siya naglahong parang bula nang malaman na nabuntis niya ako. Ano na ngayon ang plano mo? Kaya nga po umuwi ako dito. Gusto ko pong ituloy ang ipinagbubuntis ko. Tama ang desisyon mo. Walang kasalanan ng sanggol na yan sa nagawa ninyong pagkakaamali. Kaya lang ihanda mo ang sarili mo sa mapanghusgang mga mata at matabil na dila ng mga taga rito. Hindi magiging madali ang lahat. Kailangan mong magpakatatag. Nakaramdam ako ng kaginhawaan nang matanggap agad ng inay ang kalagayan ko. Takot naman dahil sa sinabi niyang maaari kong maranasan na panlilibak sa mga tao dito sa amin. 1 linggo na akong nasa bahay lang nang dumalaw sa akin si Kuya Bong. Parang namumutla ka yata. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo naman. Tara doon sa ilalim ng puno ng santol. Mas mahangin doon kesa dito sa loob ng bahay. Hindi nga. Talaga bang ayos ka lang? Wala akong sakit. Medyo tinatamad lang akong kumilos ngayon. Hinayaan na nga lang ako ng inay na maghapon humilata. Baka bumabawi ka lang dahil matagal din puro trabaho ka. Hindi lang yun ang dahilan. Meron pang iba. Ha? Sabihin mo nga. May problema ka ba? Malalaman mo din naman to kaya mabuti pang sabihin ko na. Kuya, buntis ako. Ano? Paano nangyari yun? Ibig ko sabihin sinong ama? Yun na nga nang malaman na nabuntis niya ako, biglang naglahong parang bula. Napakaduwag naman niya. Alam mo ba kung taga saan ang lalaking yun? Ilang beses ko na siyang pinuntahan sa kanila, pero hindi alam ng pamilya niya. Alam ko pinagtatakpan lang nila. Samahan mo ko sa kanila. Makakatikim sa akin ang lalaking yun. Tuturuan ko siya ng leksyon. Huwag na, kuya. Ayoko naman ipagpilitan pa sa kanya ang sarili ko at ang magiging anak namin. Kakayanin kong buhayin ang anak ko na walang tulong mula sa kanya. Hindi kita huhusgahan. Dahil alam ko na nagmahal ka lang sa maling lalaki. Hindi ko lang maiwasan na masaktan din sa sinapit mo. Alam mong kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Sabi ng inay, hindi madaling maging dalagang ina. Marami ang huhusga sa akin pero kailangan ko daw magpakatatag. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng mga tao rito sa atin. Sadya nang matatabil ang mga dila nila. Mag-focus ka lang sa magiging anak mo. Oo, kuya. Ganun nga ang gagawin ko. Nandito lang kami para sa'yo. Kahit nagkamali ka. Nagtagal pa sa amin si Kuya Bong. Tinanong rin niya ako kung ano daw ang napupusuan kong kainin para dadalhan niya ako sa susunod na pagpunta niya. Sinabi ko lang na parang gusto ko lang kumain ng sampalok na hilaw. Tamang-tama naman at meron sa kanila. Hinintay lang ni Kuya Bong ang inay bago nagpaalam na uuwi na. Aalis ka na ba agad, Bong? Opo. Kanina pa naman po ako dito Hinintay ko lang po kayong dumating para may kasama si Romina. Sige, salamat sa pagdalaw mo ha. Ingat sa pag-uwi. Kayo din po dito. Lalo na sa kalagayan ni Romina. Alam niyo naman po ang paniniwala dito sa atin. Oo, alam ko yan. Baka nakakalimutan mo Manghihilot ako. Napapakamot na lang si Kuya Bong na naglakad na palayo.
Pumasok na rin kami ng inay sa loob ng bahay. 5:00 pa lang nun, pero kalat na ang dilim sa paligid. Isinara na agad ng inay ang pinto at mga bintana. Sa susunod, huwag kang magpapaabot ng hapon sa labas ha. Alam mo naman dito sa atin, kapag hapon na, malamig na ang klima. Masama po ba sa buntis ang nasa labas pa kapag ganitong oras? Posible kasing pasukan ka ng lamig sa katawan. At saka, alam mo naman dito sa atin, maraming paniniwala tungkol sa mga aswang. Ang inay talaga, nagpapaniwala pa rin sa aswang. Panakot lang naman yan sa mga bata nung araw at hindi na po ako batang musmus. Walang masama kung maniniwala ka. Mabuti na yung nag-iingat. Oo nga pala, ilalabas ko yung mga duster kong itim. Yun ang isuot mo tuwing gabi. Para saan po yun? Parang mainit po yung suotin. Sumunod ka na lang. Wala namang mawawala sa'yo kung makikinig ka sa akin Ay, sige po, Nay. Nung gabing yon habang naghahaponan kami ng inay, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Yun pala ang dahilan kung bakit makulimlim kanina. Mabuti na rin yun. Para lumamig-lamig naman ang panahon. Madalas kasi kong nakakaramdam ng alinsangan. Marahil ganun ang buntis. Hindi ka masyadong maiinitan sa pagtulog mo mamaya. Oo nga po, Nay. Ganito po yata ang buntis. Laging maalinsangan ang pakiramdam. Lalo na kapag lumaki pa ang tiyan mo. Doon mo mararanasan ang malaking pagbabago sa katawan mo. Handa naman po ako, Nay. Kaya lang po, sumasagi minsan sa isip ko, paano kaya kung nasa tabi ko lang ang ama ng anak ko? Siguro po mas magiging madali ang pagdadalang tao ko. Kalimutan mo na ang lalaking yon. Huwag mo na rin babanggitin ang pangalan niya sa loob ng bahay natin. Ipinagbabawal ko. Opo, Nay. Naiintindihan ko naman ang galit niyo sa kanya. Sige na, kumain ka pa ng marami. Kailangan mo yan. Napapansin ko lagi kang tamilmil Meron ka bang gustong kainin? Sabihin mo. At bukas pupunta ako sa talipapa para mabili ko. Kahit ano na lang po. Wala po kasi ako maisip. Hindi naman po ako maselan sa pagkain. Sige, ibibili na lang kita ng paborito mong ulam kapag meron ako nakita. At saka prutas na rin. Salamat po, Nay. Sa kabila ng nagawa ko todo alaga pa rin kayo sa akin. Masakit sa akin ang nangyari sa'yo. Pero hindi kita pwedeng pabayaan sa sitwasyon mo ngayon. Sana lang matuto ka na ng leksyon. Alam kong labis kong nasaktan ng inay dahil sa nangyari sa akin. Hindi ko man sinasadya na magbuntis na walang asawa. Maituturing pa rin na malaking kasalanan nito. Nang gabing yun hindi agad tumila ang malakas na ulan. Dahil sa mga patak nito sa bubungan ng bahay namin na lumilikha ng ingay, hindi agad ako nakatulog. Samantalang inay kanina pa naghihilik sa kabilang kama. Hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog. Nagising na lang ako sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Bumangon na ako noon at saka nagtungo sa kusina. Hindi ko nakita ang inay. Noon ko lang naalala na nagsabi nga pala siya na pupunta ng talipapa ngayong umaga. Hindi rin nagtagal dumating na rin ito. Bit-bit ang basket na naglalaman ng mga pinamili niya. Binilhan kita ng gatas ng kalabaw. Meron din dyan moron, yung paborito mong kakanin. Salamat po, Nay. Sabay na po tayong mag-almusal. O sige, itatabi ko lang tong mga pinamili ko ha. Marami po bang tao ngayon sa talipapa? Marami din. Dahil ito talaga ang araw na maraming nagtitinda doon na galing sa iba't ibang lugar. Gusto ko sanang maglakad-lakad sa labas, kaya lang baka may makasalubong akong mga tsismosa. Tsak na puputaktihin na naman ako ng mga tanong. Wag mo na lang silang pansinin. Hindi na namang magbabago pa ang tabas ng dila ng mga yun Pupunta na lang po ako sa bahay ni na Kuya Bong para makita ko naman sina Chupidring at Chamedi. Gusto ko rin makakwentuhan ng mga pinsan ko.
Tama yan. Para hindi ka laging nakakulong dito sa bahay. Tsaka tuwing umaga magbilad ka sa araw. Mainam din yun sa buntis. Pagkatapos nga ng almusal namin ng inay, lumakad na ako. Nadaanan ko pa ang mga tsismosa sa lugar namin. Taas noon na diretso lang ako naglakad at nilampasan ko silang hindi pinapansin. Hindi naman nakalampas sa aking pandinig ang kanilang mga parinig. Katulad na lamang na nakapagtrabaho lang ako sa Maynila. Akala mo kung sino na ako. Noon pa man na hindi pa ako nakakapagtrabaho sa ibang lugar, hindi ko na sila pinapansin. Mabigat kasi talaga ang loob ko sa mga tsismosa. Pagdating sa bahay ni na Kuya Bong, nagmano lang ako sa tiya at tiyo ko. Tsaka ako nakipagkwentuhan sa mga babaeng kapatid ni Kuya Bong. Maya-maya lang dumating na rin siya. Buti dumalaw ka rito sa amin. Naiinip kasi ako sa bahay eh. Tsaka baka kapag lumaki ng tiyan ko, hindi na ako makalabas pa. Bakit naman hindi ka nalalabas? Kanina nga lang nadaanan ko ang mga tsismosa. Wala naman akong ginawa mula pa noon sa kanila. Pero sige pa rin parinig nila sa akin. Paano kapag nalaman nilang buntis ako at walang asawa? Mas lalo nila akong pagpipiestahan. Huwag mo silang intindihin. Wala lang silang magawa sa buhay nila. Kuya, alam na ba ng mga magulang mo ang kalagayan ko? Oo, nabanggit ko kasi sa kanila na hindi ka nababalik sa Maynila. Siyempre, nag-usisa sila. Kaya sinabi ko na, huwag kang mag-alala. Wala silang sinabi na hindi maganda. Kilala mo naman ang mga magulang ko eh. Hindi sila yung tao mapanghusga sa tao. Ayos lang naman sa akin na malaman nila kaysa sa ibang tao pa manggaling o makita nila na malaki na ang tiyan ko. May iba nga pala ako. Ano na ang plano mo ngayon? Ang ibig sabihin eh, saan mo plano mga anak kung sakali? Kung gusto mo eh, si inay na lang magpapaanak sa'yo. Dati naman siya kumadrone eh. Malayo kasing ospital dito sa atin eh. Halos 4 na oras din. Sabi nga ng inay, basta alagaan ko lang ang pagbubuntis ko eh, pwede gang si Chamedi na lang ang magpaanak sa akin. Basta sundin mo lang mga bilin sa'yo ng inay mo, magiging malusog ang sanggol sa sinapupunan mo at makakaraos ka rin sa panganganak. Medyo kinakabahan nga ako eh. Ewan ko, eto na nga yata yung tinutukoy ni inay na mararamdaman kong pagbabago. Relax ka lang. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Baka maka-apekto pa sa sanggol na dinadala mong labis na pag-iisip eh. Hindi ko lang kasi maiwasan eh. Inaalala ko rin ang inay at ang pang-araw-araw namin. Huwag mong isipin ang tungkol doon. Nandito ako at mga magulang ko para tumulong. Nakakahiya naman kung aabalahin ko pa kayo. Ano ka ba? Tama lang na tayo magkakapamilya magtulungan. Tsaka nung nabubuhay pa ang itay mo, hindi rin niya kami pinabayaan. Kaya tama lang nasuklian namin ang mga kabutihan niya sa amin noon. Iniimbitahan pa ako ng nanay ni Kuya Bong na doon naman ang halian sa kanila. Pero magalang ko yung tinanggihan. Tsaka kasing naghihintay sa akin ng inay. At wala rin siyang kasabay kumain. Hinatid naman ako ni Kuya Bong pauwi sa amin. Habang naglalakad, nadaanan namin sa may tindahan si Ronron at ang dalawa nitong tropa. Kilala ang mga to sa lugar namin ng mga tambay at lasinggero. Hinarang nila ang dadaanan namin kaya huminto kami sandali. Tama palang narinig kong balita. Bumalik ka na pala, Romina. Lalo kang gumanda. Iba na talaga kapag sa Maynila nagtatrabaho. Nagiging malasutla ang kutis. Paranin mo kami pare. Huwag ka naman bastos. Hindi naman ikaw kinakausap ko ah. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Kaya pwede ba padaanin mo na kami? Hanggang ngayon ba naman eh, ang suplado mo pa rin makipag-usap sa akin, ha? Akala mo kung sino ka? Nakapagtrabaho ko lang sa Maynila. Akala mo kung sino ka nang umasta. Ano bang problema mo ha? Pati yung ibang taga rito. Masyado bang masama sa loob niyo na nakapagtrabaho ako sa Maynila, ha? At kayo, nabulok na lang sa baryo natin. Wala na kayong ginawa kundi ipamukha sa akin ang pagtatrabaho ko sa Maynila na para bang may ambag kayo at utang na loob ko sa inyo ang pagkakapunta ko doon. Tama na. Hayaan mo na sila. Ikaw pare, kung magiinom kayo, ilagay nyo sa tiyan nyo, hindi sa ulo. Hindi tama na pumatol kayo sa babae. Konting respeto naman. May inat kapatid ka ring babae. Hindi mo naman siguro gugusto na gawin din nila sa kanila ang ginagawa mo.
Hindi na hinintay ni Kuya Bong na makasagot ang lalaki. Hinila na niya ang kamay ko palayo sa lugar na yun. Pagdating sa bahay, tsaka lang siya nagsalita muli. Ako naman hindi maiwasan na maging emosyonal. Tuluyan na akong napaiyak. Huwag mo nang dibdibin ang mga sinabi ng taong yun. Palagi na lang kasi nila pinamumukha sa akin ang pagtatrabaho ko sa Maynila. Noon pa naman, hindi ko na sila gusto. Wala nga ako halos kinakausap sa mga taga rito dahil sa mga ugali nila. Hindi dahil nakarating ako sa Maynila kaya hindi ko sila pinapansin. Akala yata nilang sarap ng buhay ko doon. Kung alam lang nila. Tahan na, huwag ka na umiyak. Sige ka, magiging iyakan din ang anak mo kapag lumabas yan. Hindi ko alam kung bakit ako ganito. Hindi naman ako madaling umiyak dati. Ganyan yata ang buntis. Ganyan din si ate nun eh. Naging iyakin at madali ring magalit. Parang ikaw. Nagulat nga ako sa naging reaksyon mo kay Ronron eh. Matagal na ako naiinis sa taong yun. Wala siyang pinagkaiba sa mga chismosa dito sa atin. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ikaw na lang umiwas kapag nakita mo siya. Kapag may ginawa o sinabi siya sa'yo, isumbong mo sa akin. Ako nang bahala. Oo kuya, salamat sa paghahatid mo sa akin dito. Tsaka lang ako pumasok sa loob ng bahay nang wala na ang pinsan ko. Nadatnan ko si inay sa kusina nagluluto ng tanghalian namin. Umupo naman ako sa isang tabi. Habang pinapanood ang ginagawa ng inay, na naglalagay ng mga gulay sa niluluto nito. Nang takpan niya ang kasirola, tsaka lang siya bumaling sa akin. Narinig ko ang pinag-uusapan niyo ni Bong. Tama siya. Iwasan mo hanggat maaari ang lalaking yon. Baka siya pa ang magdala sa'yo ng problema. Napikon na po talaga ako sa taong yun kanina. Para siyang salot sa baryo natin. Isama na rin niya mga chismosa nating kababaryo. Wala talagang buting nagagawa ang lalaking yon. Kahit ang kanyang mga magulang ganun din. Ang ama lasinggero at sugarol. Ganun din ang kanyang ina. Inaalala ko tuloy kapag nalaman na nila ang kalagayan ko. Huwag kang paaapekto sa sasabihin nila. Hayaan mo lang sila. Sana nga po ganun kadali. Alam kong hindi madali. Pero ikaw din naman ang gumawa ng problema mo. Kaya wala kang pagpipilian kundi harapin ang konsekwensya. Dahil sa nararamdaman kong inis, hindi ako masyadong nakakain ng tanghalian. Ang inay naman ay umalis para maghilot muli. Nang makaramdam ako ng antok, natulog na lang ako sa silid namin. Pagising ko nung hapon, magaan na ang pakiramdam ko. Kasalukuyan pa rin akong nakahiga nang dumating na ang inay. Kahit mas madalas mabigat ang pakiramdam ko, pinipilit kong gumawa pa rin sa bahay. Ayoko kasi na maging pabigat kay inay. Oh, dahan-dahan ka sa pagkilos mo. Alalahanin mo, nagdadalang tao ka. Nag-iingat naman po ako, Nay. Tsaka gusto ko rin kahit papano makatulong ako sa inyo dito sa bahay. Dadalawa lang naman tayo dito Kaya ko lang mga gawain. Hayaan niyo na lang po ako, Nay. Mula po kasi nung malaman kong buntis ako at hindi na makakapagtrabaho, pakiramdam ko wala na akong silbi. Huwag mong sabihin yan. Nung ipinagbuntis kita, sobrang selan ko. Sa 9 na buwan na pagdadalang tao ko, bawal akong kumilos. Kaya lahat ginagawa ng itay mo. Pero kahit kailan, hindi ko naramdaman na wala akong silbi. Magkaiba naman po ang naging sitwasyon natin. Ako po hindi pinanagutan ng lalaki na kabuntis sa akin. Para ngayon ko lang unti-unting napagtanto na hindi pala ganun kadali ang pagdadaanan ko. Napatitig na lang sa akin ng inay. Alam ko namang naaawa siya sa akin. Parang gusto ko nalang maglaho na parang bula sa lugar na yun. Pero wala naman akong ibang pupuntahan. Ang pinangangambahan ko ay dumating na nga. Nang sumapit ang 5 buwan ng pinagbubuntis ko. Parati din kasi ako nagtutungo sa health center para humingi ng vitamins at gamot para sa ipinagbubuntis ko. Kahit anong pakiusap ng inay sa mga naroon, hindi pa rin talaga maiwasan na may makaalam na rin ng totoo kong kalagayan. Aling Viola,
Totoo po ba yung kumakalat na balita tungkol kay Romina? Kung totoo man yon, wala ka nang pakialam pa. Sa inyo po pala nagmana ng kasungitan ng anak niyo eh. Kalalaki mong tao napaka-chismoso mo. Para nagtatanong lang naman ako eh. Ano po bang masama doon? Huwag ka nga makalapit-lapit sa akin. Amoy alak ka. Grabe naman kayo. Parang hindi pa kayo nasanay sa akin ah. Oh, saan po kayo pupunta? Nag-uusap pa tayo, tatalikuran niyo na ako. Pakisabi na lang po kay Romina na sa susunod, bawasan niya ang pagsusuplada niya. Wala na kamo siya mga ipagmamalaki sa akin at sa mga taga rito. Kasalukuyan ako nasa kusina nang dumating ang inay. Dumiretso siya sa may tapayan namin para kumuha ng maiinom. Napansin ko agad ang hindi magandang timpla ng mukha ng inay. Halata dito ang pinipigil na galit. Hindi ko maiwasan na mag-alala na baka may nangyari kanina dito. May problema po ba, Nay? Nakita ko kanina si Ronron habang pauwi ako. Kung ano-ano ang mga sinabi. Tungkol po ba sa akin? Siguro nakarating na sa kanya ang balita. Alam na ng lahat ang pagbubuntis mo. Hindi na lang po ako masyadong maglalalabas para hindi ako makarinig ng hindi maganda sa mga tao dito. Hindi mo naman ikamamatay ang mga maririnig mo. Kaya hayaan mo lang sila. Wala kang ginawang masama sa mga taga rito. Sila ang may malaking inggit sa'yo. Kaya kanila pinag-iinitan kahit noon pa. Maging ang mga dati naming kapitbahay na laging may pasalubong sa akin tuwing umuwi ako. Nag-iba na rin ang tingin pinupukol sa akin. Pandidiri sa mga kababaihan at may mali siya naman sa mga kalalakihan. Tingin ba nila sa akin ay napakaruming babae? Sumigla lang ang araw ko nang dumalaw sa akin si Kuya Bong. May mga dala siyang sampalok na hiningi daw niya sa kapitbahay nilang may puno. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakadalaw sa iyo ha. Tinulungan ko pa kasi si Itay sa paggawa ng bahay ng ate ko. Nabalitaan ko nga kay inay na dyan sa malapit sa inyo titira ang ate mo at ang pamilya niya. Pinapasabi nga pala ni ate, huwag ka na raw bibili ng mga baru-baro at mga lampin at iba pang mga gamit sa panganganak mo. Meron daw siya sa bahay. Ibibigin lang daw niya yun sa'yo. Pakisabi sa ate mo na salamat. Nabawasan ang isa sa mga alalahanin ko. Ni isa kasi nagamit wala pa ako nabibili. Pero hindi na ba niya yun kaya gagamitin? Naku, hindi na. Wala na siyang balak magbuntis ulit. Dalawa lang talaga ang plano nilang anak. Sa bagay nga, mahirap ang buhay ngayon. Okay na rin maging praktikal. Pero ang sabi ni ate, kapag malapit ka na raw mga anak, sa kanya ibibigay sa'yo. May kasabihan kasi dito sa atin na bawal daw maghanda ng gamit ng sanggol hanggat hindi pa kabuwanan. Ano daw bang mangyayari? Sabi daw ng mga matatanda, namamatay daw ang sanggol sa sinapupunan ng ina o di kaya maaari kang makunan. Totoo kaya yun? Wala namang masama kung susunod tayo. At least, sumunod tayo sa pamahiin. Sa bagay nga, kahit ang inay ang dami rin pinagbabawal kong gawin para tuloy naging dinumero na ang kilos ko. Mahal ka lang ng inay mo, kaya gusto ko niyang pangalagaan. Alam ko naman yun. Oo nga pala, kalat na sa buong baryo ang tungkol sa pagbubuntis mo na walang asawa. Alam ko naman hindi maiiwasan yun lalo't lumalaki na ang tiyan ko. Bigla ngang nag-ibang ihip ng hangin dito sa paligid Kahit kasi mga kapitbahay namin ng inay mag-iba din ang tingin sa akin. Huwag mo na lang silang pansinin. Inggit lang ang mga yan. Dahil ngayon lang nagkaroon dito ng magandang buntis. Nambola ka pa. Totoo naman Iba ka kasi magbuntis. Siguro babae magiging anak mo. Yun din nga ang sabi ng inay. Baka daw babae ang pinagbubuntis ko. Naku, si ate nga nun. Maliban sa nag-iba ang ugali. Lahat na yata ng kasingit-singitan niya umitim Grabe ka naman sa ate mo. Totoo yun. Aminado naman siya na pangit siya nung nagbubuntis siya sa dalawa niyang anak. Yung pala'y parehong lalaki. Sa likod ng isip ko sana nga babae ang magiging anak ko. Gagawin ko siyang prinsesa ng buhay ko. Hanggang gabi sa bahay namin si Kuya Bong. Hinintay na naman kasi niyang dumating ang inay mula sa paghihilot nito. Napapansin ko madalas ipatawag ang inay para maghilot o di kaya magtawas. Nakapagluto na ako ng hapunan noon nang dumating ang inay.
Inaalok ko pa si Kuya Bong na sa amin na maghapunan. Pero tumanggi siya. Maaga daw kasi siyang aalis bukas kasama ng ama. Papunta sa kabilang bayan para kunin ang ibang gamit na naiwan ng kapatid niya. Dagdag pa nito, may kasabihan daw kasi na hindi pwedeng sabayan ng buntis sa pagkain. Dahil baka siyang maglihi at maging antukin din siya. Di bali na daw ang inay, babae rin naman ito. Naiiling na lang ako sa dami nitong pinaniniwalaang pamahiin. Kinabukasan naisip ko magtungo sa tindahan. Wala na kasing itlog at parang natatakam akong kumain ng nilagang itlog. Paalis na sana ako pagkatapos kong makuha ang binili at sukle. Nang dumating si Ronron. Sa wakas, lumabas ka rin ng lungga mo. Oh, teka, huwag ka munang umalis. Nagmamadali kasi ako. Gusto mo lang ata magtago eh. Aba, ang laki na pala ng tiyan mo ah. Nasaan na nga pala yung ama ng dinadala mo? Wala ka ng pakialam. Bakit ba ganyan kang sumagot ha? Ano pa ba ang pinagmamalaki mo ha? Kahit ganito ko, meron pa naman akong maipagmamalaki. Hindi katulad mo, simula pa lang salot na. Ano sinabi mo ha? Hoy, wag na wag mo akong ginagalit ha. Malapit ang maubos ang pasensya ko sa'yo. Aray! Yan ang bagay sa'yo. Bakit mo ako sinipa ha? Bitiwan mong braso ko. Ano ba? Kapag hindi mo ako binitiwan, hindi lang sipa ang aabutin mo. Talagang matapang ka ha? Bago ko pa mahulaan ang binabalak sa aking gawin ni Ronron, sumayad na sa pisngi ko ang kamay niya. Natumba ko sa lupa at nabitiwan ko pa ang itlog at barya na sukli sa akin. Hindi pa man ako nakakabawi. Sinabunutan na ako nito at pilit na itinayo. Kulang na lang matanggal ang buhok ko sa anit ng ulo ko. Akala mo kung sino ka? Nakapagtrabaho ko lang sa Maynila? Kaladkarin ka rin namang babae. Kung kani-kanino ka naman bumubuka ka. Bastos! Isa kang malaking duwag. Babae lang naman ang kaya mo. Duwag pala ha? Tignan natin. Matagal na ako nagtitimpi sa pagkasuplada mo eh. Ha? Akmang sasampalin na naman ako ni Ronron. Nang lumapit sa amin na matandang tindera. Itinulak nito ang lalaki at inalalayan ako. Pinagsabihan pa nito si Ronron na ito mismo ang magsusuplong sa kanya sa barangay kung hindi titigil sa panggugulo. Tila natauhan naman ito at kinabakasan pa ng takot. Inakay naman ako ng matandang tindera na si Aling Ising. Pauwi ng bahay namin. Nagpaalam na rin naman agad to. Dahil wala umanong tao sa tindahan. Saan ka ba galing? Bakit bigla ka nalang nawala kanina? Galing po ako sa tindahan. Bumili lang po ako ng itlog. O nasaan ang itlog? Teka lang, bakit parang ang dumi ng suot mong damit at saka… Nay, ang sakit ng puson ko. Ha? Ano nangyayari? Alika muna dito sa silid. Titingnan kita. Ang sakit po ng puson ko, Nay. Parang may malalaglag. Kumalma ka lang. Hingang malalim. Kaya mo bang tiisin? Hanggang sa 10 bilang. Gaano kasakit? Kaya ko naman po. Siguro mga 7 o 8. Medyo nawawala na po ang sakit. Umiga ka lang muna dyan. Huwag kang kikilos. Ano? Masakit pa ba? Patingin nga ng panloob mo. Ay, salamat naman at walang dugo. Medyo naninigas lang ang tiyan mo. Baka po dahil sa biglang galit na naramdaman ko kanina. Bakit ka naman bigla nagalit? Sabi mo galing ka lang ng tindahan. Pauwi na po sana ako kanina. Kaya alam po ay biglang dumating si Ronron. May ginawa ba sa'yo si Ronron? Kinuwento ko ang lahat ng nangyari kay inay. At ang ginawa ni Aling Ising na pagtulong sa akin. Kitang-kita naman ang galit sa mukha ng inay. Nakakuyom din ang kanyang 2 kamao. Naglabasan din ang ugat sa mukha niya. Ganun ang inay kapag nagagalit.
Akma itong tatayo ng pigilan ko. Alam ko kasi kung anong pinaplano nitong gawin. Huwag niyo po akong iwan, Nay. Dito lang po kayo. Natatakot kasi ako baka bigla na namang sumakit ang tiyan ko. O sige, hindi na ako aalis. Tsaka ako na lang haharapin ng lalaking yun dahil sa ginawa niya sa'yo. Salamat po, Nay. Buti na lang hindi ako dinugo. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng lumabas nang hindi ako kasama. Natatakam po kasi akong kumain kanina ng itlog. Nahihiya naman po ako na mag-utos pa sa inyo. Sa susunod, bibili na ako ng isang tray ng itlog para hindi ka na pupunta sa tindahan. Pasensya na, Nay, kung pinag-alala ko kayo. Bumuti na rin ang pakiramdam ko. Wala na akong nararamdaman na kirot at paninigas ng tiyan ko. Kinabukasan maghapon lang nasa bahay ang inay. Nung hapon lang siya umalis para pumunta ng talipapa para bumili ng isang tray ng itlog. Mas mura daw kasi doon kumpara sa tindahan. Lingid sa akin, hinanap din niya sa buong baryo si Ronron. Pero mukhang nagtatago na ang lalaki. Dumaan na rin siya sa bahay ni na Kuya Bong. At naikwento nga ng inay ang sinapit ko sa kamay ng lalaki. Nang gagalaiti naman si Kuya Bong sa nalaman. Ang hayop na yon. Lalaki ba talaga siya para pumatol sa babae at buntis pa? Kumukulo din ang dugo ko sa taong yon. Inanap ko na siya sa buong baryo pero hindi ko siya makita. Malamang po nagtatago ng hayop na yon. Lalabas lang yon kapag malamig na ang sitwasyon. O paano? Uuwi na ako. Walang kasama ang pinsan mo. Binilhan ko lang siya ng itlog at natatakam daw. Para hindi na rin siya pupunta ng tindahan. Mukhang hindi pa natatapos ang paglilihi niya eh. Sige po, ingat po kayo sa pag-uwi. Bukas po pupunta ako sa inyo. Tapos na rin naman po ang ginagawa namin ni Itay. Sasabihin ko na lang kay Romina na dadalaw ka sa amin bukas. Siguradong matutuwa yun. Habang naglalakad nga daw ang inay, ay palingalinga pa siya sa paligid. Nagbabaka sakaling makita niya si Ronron. Pero hanggang makauwi, hindi niya nakita ang lalaki. Tuwang-tuwa naman ako nang makita ang napakaraming itlog na dala ng inay. Naglaga agad siya ng 5 piraso para sa akin. Yan lang ba ang kakainin mo ngayong hapunan? Opo, Nay. Ayoko pong kumain ng kanin ngayon. Ang bigat po kasi sa tiyan. O sige, mabuti nga yung hindi ka masyadong nagkakakain para hindi masyadong lumaki ang sanggol sa tiyan mo. Ano po bang ibig sabihin kapag lumaki ang bata sa tiyan? Hindi po ba mas okay yun kasi malaki? Wala ka pa talagang muwang. Kapag kasi malaki ang sanggol, baka mahirapan kang ilabas. Kaya nga maraming ipinagbabawal sa babae kapag buntis. Ganun po pala yun. Hindi na po ako masyadong magkakakain ng kanin. Lalo't gabi para hindi masyadong lumaki ang anak ko sa tiyan ko. Bumawi ka na lang sa mga gulay at prutas. Mainam yun sa'yo. Nung gumabi na, hindi ako makatulog. Napakaalinsangan at nagpapawis na ang leeg at kilikili ko sa init. Nang hindi ako makatiis, bumangon ako mula sa pagkakahiga. Nauuhaw kasi ko at gusto kong uminom ng tubig. Konti lang kasi ang iniinom ko tuwing gabi dahil napupuyat ako dahil lagi akong naiihi. Sabi ng inay normal lang daw yun sa buntis. Para nga hindi ako laging bumabangon. 1 basong tubig lang ang ininom ko kanina. Pero dahil sa matinding init ng panahon, pakiwari ko tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Akmang lalabas ako ng pintuan na magsalita ang inay. Saan ka pupunta? Iinom lang po ako ng tubig. Kanina pa po kasi ako nauuhaw. Dumito ka na lang. Ako nang kukuha. Lalagyan ko na rin ng pitsyel mo para hindi ka nalalabas. Si inay na nga lang ang kumuha ng tubig. Naupo na lang muna ako sa gilid ng higaan ko. Habang tumatagal, lalong umiinit ang pakiramdam ko.
Parang gusto kong maligo kung hindi lang ako pagagalitan ng inay. Ilang sandali pa bumalik na rin ang inay. Dala ang isang baso ng tubig at pitsyel. Salamat po, Nay. Pasensya na po kayo kung nagising ko kayo. Hindi pa naman ako natutulog. Pinapakiramdaman ko kasi ang paligid ng bahay. Ano po bang meron? May nararamdaman po ba kayong kakaiba? Ilang gabi ko na kasing naririnig ang igik ng baboy na umaaligid sa paligid ng bahay natin. Baka naman po alaga lang yun ng isa sa mga kapitbahay natin. Walang nag-aalaga ng baboy sa mga kapitbahay natin. Baka po naligaw lang sa atin. Baka naghahanap ng pagkain. Ay, o sige. Mahiga ka na ulit. Babantayan kita hanggang makatulog ka. Nahiga na nga ako. Nakakaramdam na rin naman ako ng antok. Bago ko ipinikit ang mga mata ko, nakita ko pang inayos ng inay ang kwintas na bawang sa may bintana. Kinabukasan tanghali na nga ako nagising. Nakahanda na nun ang almusal sa mesa. Si inay naman narinig kong kausap ang isa naming kapitbahay. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa baboy. Sabi ng babaeng kapitbahay namin, nasa malayo ang asawang nagtatrabaho. Natatakot na nga daw ito dahil sila lang ng mga anak na naiiwan sa bahay. Lalo ako nagkaroon ng kuryosidad na makinig nang marinig ko ang huling sinabi ng babae na baka daw aswang yun na nag-aanyong baboy. Maya-maya lang pumasok na rin ang inay sa loob ng bahay namin. Totoo po ba yung narinig kong pinag-uusapan nyo ng kapitbahay natin? Hinala lang naman yun sa kanya. Kasi nga nagtataka din siya kung bakit tuwing gabi may gumagalang baboy. Tingin ko lang po alaga yun ng isa sa mga taga rito. Baka pinapakawalan lang tuwing gabi. Posible nga rin. O sige na, kumain na tayo. May kailangan pa akong hilutin ngayon. Nang makaalis ang inay, dumating naman si Kuya Bong. Mabuti na rin para may kasama ako. May dala siya ulit na sampalok. Niyaya ko sa labas kami magkwentuhan sa ilalim ng puno ng santol. Nalaman ko sa inay mo ang ginawa ng hayop na ronron na yun. Hinahanap ko nga hindi ko makita. Pinuntahan ko rin sa bahay niya pero wala dun. Hindi raw alam ng mga kasama kung nasaan. O baka pinagtatakpan lang nila. Naiinis talaga ako sa taong yun. Mas lalo pang nadagdagan dahil sa ginawa niya sa akin. Noon pa, mabigat ng dugo ko sa kanya. Sino ba namang matutuwa sa asal niyang yun? Pero wisyo lang naman sila magkakaibigan dito sa baryo natin Kung sino pang dayo siya yung kung umasta akala mo kung sinong siga dito sa atin. Ako nang bahala sa taong yun. Hindi ako papayag na hindi siya maturuan ng leksyon dahil sa ginawa niya. Hayaan mo na lang kaya, huwag ka nang gumanti. Traidor ang taong yun, hindi marunong lumaban ng harapan. Hindi naman ako papayag na maunahan niya, no? Basta mag-iingat ka. Ayoko naman na mapahamak ka ng dahil sa akin. Huwag mo akong alalahanin. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Mga bata pa lang kami, parang kapatid na ang turing sa akin ni Kuya Bong. May 3 pa siyang kapatid na babae. Kaya marahil gano'n na lang ang pagprotekta niya sa akin. Lagi siyang tagapagtanggol ko. Kahit nung nag-aaral pa lang ako. Para na rin ako nagkaroon ng kapatid sa katauhan ng pinsan ko. Na labis kong ipinagpapasalamat. Habang naglalakbay ang isip ko sa nakaraan, biglang sumagi sa akin ang tungkol sa baboy. Kaya naman naisipan ko na rin yun itanong kay Kuya Bong. Baboy ba ka mo? Wala akong alam na may alagang baboy dito sa atin Sabi kasi ng kapitbahay namin, baka daw aswang yun. Maaari din, lalo't buntis ka. Mabango sa kanila ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Nagpapaniwala ka naman sa ganun. Panakot lang yan sa atin ng mga bata pa tayo. Palibasa kasi napatira ka sa Maynila, kaya na-impluensya ka na ng mga taga roon. Ang sa akin lang naman kuya, wala naman makakapagpatotoo na talagang merong aswang. Maniniwala lang ako kung makikita ng 2 mata ko mismo. Baka naman kapag nakakita ka bigla kang himatayin dyan. Hindi basta hindi ako naniniwala. Bahala ka, pero mag-iingat ka pa rin. Maglagay ka ng mga pangontra para hindi ka maamoy kung sakaling nasa paligid lang ang aswang. Kung totoo sila,
Ilan na bang nagbuntis dito sa bari natin? Wala pa naman nababalita ang may naaaswang. Ang ate ko, muntik na yun ha. Hindi lang namin pinagsabi noon. Kaya walang nakakaalam. Talaga? Kailan nangyari yun? Sa pangalawa niyang pinagbubuntis, nung nagtatrabaho ang asawa niya sa malayo. Sa amin siya nauwi para meron ding titingin sa panganay niya. Anong nangyari? Paano niyo nalaman na may umaaswang sa ate mo? Tuwing gabi, lagi nilang may umaligid sa bahay namin. Hindi naman yung makakapasok dahil sa mga pangontra na inilagay ni na inay sa bintana at pinto. Kaya nga lang, nakakaabala na sa amin ang ingay na ginagawa. Kasama ko, lumabas kami ng itay na dala ang gulok. Hinabol namin yung napakalaking baboy. Tumakbo siya sa may likod ng poso na matagal nang abandonado. Mataas na ang mga talahib at masukal na sa bahaging yun. Nagtago naman kami ni itay para sana makorner namin yung baboy. Hinintay namin na lumabas uli. Pero gano'n lang ang gulat namin ng tao na ang lumabas doon. Nakilala niyo ba kung sino? Hindi may nakatakip kasing itim na alampay ang mukha nito. Pero base sa figura at haba ng buhok, natitiyak namin babae yun. Hindi kaya tumakbo na sa malayo ang baboy. At yung tao kaya nandun para alam mo na, baka nagbawas. Hating gabi na yun. Sino mga ngas na lumabas ng ganong oras? Sa bagay nga, may punto ka. Mula nang ikwento ni Kuya Bong ang naging karanasan nito, nilukuban na ako ng takot tuwing sasapit ang gabi. Kung noon nakakatiyak ako na walang aswang, ngayon parang gusto ko nang maniwala na totoo sila. Hindi naman kasi gagawa ng kwento ang pinsan ko para takutin lang ako. Kung nangyari yun sa kapatid nito, pwede rin na mangyari yun sa akin. Nang mga sumunod na araw, naging payapa naman ang mga gabing natutulog kami ng inay. Walang gumambala sa aming pamamahinga. Lingid din sa aking kaalaman, patuloy pa ring hinahanap ni Kuya Bong si Ronron para maturuan ng leksyon. Natsyempohan naman niya itong nakikipag-inuman sa harap ng tindahan ni Aling Ising. Ayon sa mga nakasaksi, parang mabangis na hayop na sinugod to ng pinsan ko. Nang matumba, kinubabawan pa ito at walang tigil na inundayan ng mga suntok sa muka at ibang parte ng katawan. Inawat lang siya ng ibang kalalakihan doon. Bitiwan niyo ako! Hayop ka! Papatayin kong hayop na yan! Gago ka! Ano ba problema mo ha? Baliw ka na ba? Bakit bigla ka na lang nanunugod? Ikaw ang gago! Nagtatanong ka pa? Pagkatapos ng ginawa mo kay Romina? Kulang pa yan sa'yo! Yung palang dahilan! Kasalanan din naman ang babaeng yun Wala na siyang ginawa kundi pagsupladahan ako. Akala mo kung sinong malinis. Buntis ang pinsan ko. Wala ka bang utak ha? Papatulan mo? Kanino mo pa ako iniinsulto Tumigil ka na kung ayaw mo magsisi. Ikaw ang baka magsisi. Dayo ka lang dito. Baka nakakalimutan mo. Ang yabang mo naman. Ito ang tandaan mo. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong to. Bukod tanging ikaw lamang gumawa nito sa akin. Tinitigan pa raw ng matalim ni Ronron ang pinsan ko bago hinawi ang mga tao sa paligid. Si Kuya Bong naman, hindi pa rin humuhupa ang galit na nararamdaman. Nakarating yun kay inay at sinabi sa akin. Baka po mamaya balikan siya ni Ronron. Yun nga rin ang ikinababahala ko. Pero bilib din ako kay Bong. Bukod tanging siya lang ang gumawa nun sa lalaking yon. Noon pa naman po si Kuya Bong nang tagapagtanggol ko sa mga nanunukso sa akin. Napakaswerte ng mga kapatid niya at maging ikaw sa pinsan mo. Tipid lang akong ngumiti. Hindi ko kasi maiwasang mag-alala sa pwedeng mangyari kay Kuya Bong. Hindi ko akalain na ang kinatatakutan ko na baka balikan siya ni Ronron ay magaganap din ng araw na yun. Habang namamahinga, humahangos na pumunta sa bahay namin ang bunsong kapatid ni Kuya Bong. Pinapasundo daw ang inay dahil kailangan ng kapatid nito. Nagmamadali naman na sumama ang inay. Gusto ko nga rin sumama pero pinigilan niya ako.
Maghapon tuloy ako nag-aalala. Nakaidlip na nga ako sa paghihintay kay inay na malapit ng gumabi nang umuwi. Nagulat ako sa sinabi niya. Sinaksak ni Ronron ang pinsan ko. Ayop talagang lalaking yun. Sagad hanggang buto ang kasamaan. Mabuti na lang walang tinamaan na ugat, kaya naampat na rin ang pagdurugo. Hindi po ba dapat dali na sa ospital si Kuya Bong? Huwag kang mag-alala. Maayos na ang lagay ni Bong. Hindi na kailangan dalhin pa siya sa ospital. Sabi ko na nga ba, traidor talagang taong yun. Mabuti na lang hindi naging malubha ang saksak ni Kuya Bong. Dahil sa pag-aalala, hindi tuloy ako nakakain. At naging mailap din ang antok sa akin. Nagpa siya akong puntahan siya sa bahay nila bukas. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga taong makakakita sa kalagayan ko. Kinabukasan pagkatapos namin kumain ng almusal ng inay, lumakad na kami para puntahan ng pinsan ko. Gaya nga ng inaasahan, sinalubong ako ng mga mapanuring tingin ng mga taong nakakasalubong namin ng inay. Ang ilan pa nga sa kanila, malakas pa ang boses na sadyang ipinaparinig pa sa akin ang kanilang pinag-uusapan. Hindi ko na lang sila pinansin hanggang makarating kami sa bahay ni na Kuya Bong. Ayon kay Tia Medi, buong magdamag nilagnat ang pinsan ko. Sinuri muna ni nanay ang sugat nito. Nilinisan at saka tinapalan ng halamang gamot. Nagpaiwan naman ako doon. Habang may pupuntahan na hihilutin ng araw na yun ang inay. Mabuti naman nagising ka na. Sabi ng inay mo kahapon ka pa daw walang malay. Gusto mo bang kumain? Ayoko. Masakit pa din ang tagiliran ko eh. Natural, kahapon lang nangyari ang pananaksak sa'yo eh. Hayop talagang lalaking yun. Nuknukan ng duwag. Ano bang nangyari? Naghamon ba siya ng away sa'yo? Buti sana kung ganun eh. Kaso hindi. Naglalakad na ako pauwi dito sa amin. Sa shortcut ako dumaan. Basta na lamang siyang lumitaw sa harapan ko. Tapos naramdaman ko na lang na may tama na ako. Traidor nga talaga. Hindi marunong lumaban ng patas. Mabuti nga nakauwi pa ako dito sa amin eh. Talaga nagdidilim na nga ang paningin ko noon. Swerte mo pa rin talaga at hindi ka napuruhan. Umanda sa akin ang ron-ron na yun. Oras na gumaling ako. Huwag ka na mag-isip na gumanti. Hayaan na lang natin siya. Tsak naman na nagtatago na yun. Anong hayaan? Hindi ko palalampasin ang ginawa niyang to. Paano matatapos ang gulo sa pagitan niyo kung gaganti ka, tapos gagantihan ka ulit niya? Hihintayin mo ba na isa sa inyong mamatay? Kung merong mang mamamatay dito, hindi ako yon. Sasagot pa sana ako nang biglang pumasok ang tiyahin ko. May dala itong lugaw para sa anak. Nang matiyak na maayos na ang pinsan ko, lumabas na ulit ito. Sinubuan ko naman si Kuya Bong. Dahil hindi pa niya kayang umupo, inangat ko na lang ang ulo niya sa may unan. Samantala habang magkausap kami ni Kuya Bong, namataan naman ng inay si Ronron. Hindi na muna siya tumuloy sa bahay ng hihiluti niya. Kinumpronta muna niya ang lalaki. Aling Viola, Bakit para kang nakakita ng multo sa itsura mo? nakakagulat naman po kayo eh. Bigla na naman kayo sumusulpot. Ha? Akala mo yata nakalimutan ko na ang ginawa mo sa anak ko. Ngayon naman ang ginawa mo kay Bong. Nauna po si Bong na sumugod sa akin. Dahil sa ginawa mo sa anak ko. Tama lang sa'yo na bugbugin. Huwag niyo po akong masigaw-sigawan ha. Mga magulang ko nga hindi ako ginaganyan eh. Ikaw pa kaya? Kaya ka siguro lumaking barumbado at bastos. Dahil hindi ka na disiplina ng mga magulang mo. Bueno, ikaw ang didisiplina sa akin? Ha? Pwede rin naman. Para matuto kang rumespeto sa ibang tao. Lalo na sa mga babae. Ibang klase ka rin tanda, no? Ano magagawa mo sa akin? Anak mo nga eh. Walang binatpat eh. Ikaw pa kaya? Huwag mo kong maliitin, iho. Hindi mo alam ang pwede kong gawin sa'yo.
Pagkatapos sabihin ng mga katagang yon, tumalikod na ang inay. Natitigilan namang nakasunod lang ng tingin si Ronron. Hapon na rin ang balikan ako ng inay sa bahay ng pinsan ko. Sa may shortcut na kami dumaan pauwi sa bahay namin para wala nang makapansin sa akin. Habang naglalakad kami pauwi, kapansin-pansin ang pagiging tahimik ng inay. Kaya pagdating sa bahay namin, hindi ko na napigilan magtanong. Nakita ko kasi si Ronron kanina. Talaga po? Pagkatapos ng ginawa niya, nagagawa pa talaga niyang gumala-gala sa labas? Naubos na ang pagtitimpi ko sa kanya. Dapat lang siguro naturuan siya ng leksyon. Isusuplong niyo po ba siya sa pulis dahil sa ginawa niya kay Kuya Bong? Hindi, iha. Ilang beses na ba siyang kinasuhan ng mga naperwisyo niya? Wala rin namang pagbabago sa kanya. Ibang paraan ang naiisip ko. Ano po kung ganun ang gagawin niyo? Huwag ka muna magtanong. Malalaman mo rin naman sa mga susunod na araw. Nahihiwagaan man ako sa sinabi ng inay. Minabuti ko na lang nasundin siya. Hindi na muna ako nag-usisa pa. Ilang araw nang laging umuulan. Kaya naman hindi ako makalabas para puntahan si Kuya Bong sa kanila. Ilang gabi na rin kaming hindi makatulog. Dahil sa bisitang gumagambala sa akin. Nang gabing yun hindi na nakatiis ang inay. Kinuha niya ang buntot page na pag-aari ng itay. At saka pagalit na kinausap ang nilalang na gumagambala sa akin. Kung gusto mo pang sikatan ng araw bukas, huwag mo nang tangkain saktan ang anak at apo ko. Hindi kita papayagan! Hindi mo ako kaya! Nagulat pa ako nang biglang may malakas na kalabog kami narinig sa itaas ng bubungan. Halos mayupi ang yero. Sa bigat kung sino man ang naroon. Sa tapat mismo ng bubungan muling nagsalita ang inay. Hanggang ang naririnig naming yabag ay unti-unti nang nawala. Dahil sa matinding takot na nararamdaman ko, kulang na lang lumabas ang puso ko. Huwag ka na matakot. Bumalik ka na sa pagtulog mo. Hindi na po kaya babalik yun? Tingin ko babalik ulit siya. Pero huwag ka mag-alala. Walang masamang mangyayari sa inyo ng apo ko. Batid ko namang kaya kong protektahan ng inay. Hindi lang talaga mawala ang takot ko. Nang matiyak na totoo nga pala ang nararanasan ng mga buntis. Nang mga sumunod na gabi, wala na rin gumagambala sa amin. Pero hindi pa rin inaalis ng inay ang mga proteksyon sa loob ng bahay namin. Sinabi rin ng inay na magaling na si Kuya Bong. Pinapatuyo na lang ang sugat nito. Akala ko noon nakalimutan na nito ang pagganti. Hindi ko akalain na susugurin pa nito si Ronron sa bahay ng mga to. Ronron! Lumabas ka dyan! Mag-toast tayo! Hindi ka ba talaga lalabas dyan? Lalabas na! Huwag kang mag-iskandalo rito! Akala mo ba matatakot ako sa ginawa mo sa akin, ha? Wala na akong pakialam kahit mapatay pa kita sa bugbog! Ronron? Oh, bakit ka natigilan? Ituloy mo na! Huwag ka mag-alala! Hindi ako lalaban sa'yo! Lumayo ka nga sa akin! May sakit ka ba? Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit naman mulat bukol-bukol? Hindi ko alam. Basta nagising na lamang akong nung isang araw na masama ang pakiramdam ko. Tapos namamagana ang mukha ko. Hirap din ako sa paghinga. Na para bang merong nakadagan sa akin. Karma na yun sa'yo. Gago ka kasi. Buti nga sa'yo. Akala ko ba'y papatay mo ako sa bugbog? Ano pa? Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo pa gawin? Huwag mo akong itulad sa'yo. Hindi ako lumalaban sa mga taong nasa mahinang kalagayan. Pero itong tandaan mo, meron kang utang sa akin. Tsaka na ako maniningil kapag magaling ka na. Pagkagaling sa bahay ni Ronron,
Dumiretso sa amin si Kuya Bong. Malayo pa lang natanaw ko na siya sa labas ng bintana namin. Hindi siya agad pumasok. Nanatili lang siyang nakatayo sa may labas ng pinto. Lumabas naman ang inay sa may kusina. Pumasok ka dito sa loob. Huwag kang basta na lang tumayo sa may pinto. Alalahanin mo, buntis ang pinsan mo. Baka mahirapan siyang ilabas ang bata. Pasensya na po kayo, tiya. Nakalimutan ko yung pamahiin na yon. May iniisip kasi ako eh. Naku, pamahiin na naman. Kumontra ka na namang bata ka. Biro lang naman. Siyempre wala namang masama kung susunod sa pamahiin. Hindi na ba masakit ang sugat mo, iho? Hindi na po, tiya. Mabuti kung ganon. Maiwan ko muna kayo, ha? Titingnan ko lang ang mga tanim kong halaman sa likod bahay. Matagal ko na kasing hindi nabibisita eh. Siguradong mahahaba na ang mga damo. Sige po. Ano yung sinasabi mo kanina na meron kang iniisip ka mo? Kasi galing ako sa bahay ni Ronron. Anong ginawa mo sa kanya? Gumanti ka ba? Yun sana ang plano ko. Pero hindi ko tinuloy. Nakakaawa kasi ang itsura niya eh. Ha? Ano nakakaawa? Kanina kasi nung puntahan ko siya sa kanila, halatang may sakit siya. Yung mukha niya namumula at may mga bukol-bukol. Tapos inuubo na maigi. Sabi niya pakiramdam daw niya may nakadagan sa kanyang dibdib. Hirap siya makahinga. Baka nga may malalang sakit. Siguro karma na rin yun sa kanya. Ewan ko ba? Galit na galit ako sa kanya. Pero nung makita ko siya sa ganong kalagayan, nakaramdam naman ako ng habag. Wala naman ako nararamdaman na katiting na awa. Siguro dahil hindi ko naman nakikita ang kalagayan ni Ronron ngayon. Ikinuwento ko yun kay inay nang makaalis si Kuya Bong. Blanko naman ang ekspresyon ng inay. At tila wala rin pakialam. Sabi nga ni Kuya Bong nakakaawa ang itsura. Likas talaga mabait yung pinsan mo. Akala ko pa naman matutuwa pa siya kapag nakita niya ang nangyari sa taong sumaksak sa kanya. Mabait naman po talaga si Kuya Bong. Bukod tanging si Ronron lang ang naging kaaway niya nang dahil po sa akin. Mabuti nga yun na magtanda siya. Akala niya lahat ng tao masisindak niya. Paano po kung ipatawag kayo ng mga magulang niya para tawasin si Ronron? Pues, hindi ako pupunta kahit lumuhod pa sila sa harapan ko. Wag na nga natin siya pag-usapan. Ang mabuti pa, isara mo na ang mga bintana. Tututol pa sana ako sa utos ng inay dahil masyado pang maaga. Pero napansin ko sa mukha niya na tila ba meron ditong bumabagabag. Habang isinasara ko ang bintana sa kwarto, nakita ko sa di kalayuan si Aling Ising, ang may-ari ng tindahan na binibilhan namin dito. Nang mapansin marahil na matanda na nakatingin ako sa kanya, bigla yung tumalikod at nagmamadaling umalis. Sa hapunan binanggit ko si Aling Ising. Nay, gano'n niyo po kakilala si Aling Ising? Bakit mo naman naitanong ang matandang yon? Di po ba, tinulungan niya ako noon nung sinaktan ako ni Ronron. Hinatid pa nga niya ako dito sa bahay. Taga rito talaga siya at ang pamilya niya. Dati siya nag-abroad, pero hindi yata nagtagal dahil malupit ang naging amo. Matagal na rin siyang byuda at may mga anak pero hindi niya kasama. Akala ko kasi dati, wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya. Kaya nagulat ako nang tulungan niya po ako noon. Likas na sa kanya ang pagiging tahimik at mailap sa tao. Wala naman na akong masabi sa kanya. Hindi ko na rin binanggit kay inay na nakita ko si Aling Ising na nakatingin sa bahay namin kanina. Maaga rin ako nakatulog ng gabing yun. Nagising lang ako nang maramdaman ko ang pagkirot ng tiyan ko. Napasigaw na lang ako sa matinding sakit. Noon naman nagising ang inay. Sobrang sakit po ng tiyan ko. Anak, tinudugo ka! Matindi ba ang sakit?
Opo, naninigas din po ang tiyan ko. Nay, baka mapaanong anak ko. Hindi mo pa naman kabuanan ah. Papahiran ko na lang isa tiyan mo. Ang sakit po. Teka, bakit hindi ka nakasuot ng itim na duster? Nakalimutan ko po. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Matigas din kasi ang ulo mo. Ito munang telang ipantatakip natin sa tiyan mo pagkatapos kong pahiran ng langis. Puro lang tango ang ginawa ko. Hindi ko na magawang makapagsalita pa. Nang sinulyapan ko ang tiyan ko, nangingitim yun at naglalabasan ng malabulating ugat. Ipinatong ng inay ang itim na tela sa tiyan ko. Dito ka lang. Lalabas lang ako sandali. Huwag, Nay. Baka mapano kayo. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Kahit anong pigil ko kay inay, tuloy-tuloy pa rin siyang lumabas. Ilang sandali pa narinig ko ang galit na boses niya. Sunod-sunod na mura din ang pinakawalan niya. Ilang minuto rin nagtagal ang inay sa labas bago siya pumasok. May hawak siyang maliit na alampay. Nahuli niyo po ba? Hindi. Pero may naiwan siya sa silong ng bahay natin. Sa mismong tapat ng hinihigaan mo. Kanino po kaya yan? Kilala ko kung kanino to. Bukod tangi siya lamang ang mahilig maglagay ng maliit na alampay sa kanyang balikat. Sa tagal ko na rito sa baryo na to, kilala ko halos lahat ng kilos ng mga taga rito. Nag-uumpisa pa lang nun lumiwanag ay lumabas na ng bahay ang inay. Nagtungo siya sa tindahan ni Aling Ising. Nais daw niya na bago ito magbukas ng tindahan, naroon na siya para maabutan niyang nasa labas ang matandang babae. Oy Ising! May nakalimutan ka sa bahay ko kagabi. Sinasauli ko lang. Binabalaan din kita. Wag na wag kang babalik sa bahay ko. Dahil kung hindi, malalaman ng buong baryo ang lihim na itinatago mo. Kitang-kita daw ng inay ang panlalaki ng mga mata ni Aling Ising. Nanginginig din daw to sa takot. Sa kabila ng ginawa nito, hindi naman daw nakaramdam ng galit dito ang inay. Akma na raw natatalikod ng inay nang pigilan siya nito. Nakatungo na humingi ito ng pasensya. Hindi lang daw nito napigilan ng nararamdamang pagkatakam. Hindi na ito uulit. Hindi pa rin ako makapaniwala nang ikwento ng inay na may lahing aswang si Aling Ising. Naalala ko tuloy yung ikinuwento sa akin ni Kuya Bong. Yun siguro ang dahilan kung bakit mahilap siya sa tao. Paano mo lang nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Aling Ising? Siguro sa malayong lugar siya nangangaswang. Ilihim na lang natin to. Siguro hindi naman niya kagustuhan na maging ganun siya. Opo, Nay. Tingin ko po mabait naman si Aling Ising kumpara sa mga tsismosa dito sa atin. Kahit kay Kuya Bong hindi ko na rin kinuwento ang naganap nung isang gabi. At maging sa pagkatao ni Aling Ising. Sabi niya galing daw siya sa bahay ni Ronron. Lalo raw lumala ang kalagayan ng lalaki. Tingin daw niya parang mamamatay na to. Sabi ng mga magulang niya, baka daw kulang ang nangyari kay Ronron. Sa dami ng nagawa niya ng masama, mahirap magbintang kung sino ang gumawa nun sa kanya. Nagmukha tuloy siyang maamong tupa ngayon. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maaawa eh. Malakas daw ang pakiramdam niya na mamamatay na siya. Humingi na siya ng kapatawaran sa akin at ihingi ko rin daw siya ng tawad sa iyo. Totoo nga yata ang kasabihan na kapag nasa hukay na ang isang paa, bumabait na ang tao. Kung hindi mo pa siya magawang patawarin, huwag mong pilitin ang sarili mo. Mahirap naman kasi napatawarin na lang basta ang isang taong may malaking pagkakasala sa iyo. Naiintindihan kita. May iba nga pala ako. Ang laki na ng tiyan mo Para kang nakalunok ng pakwan. Sabi nga ng inay, nagbawas na nga ako ng kanin Madalas din akong pulikatin ngayon lalo't malamig. Mabuti na lang merong pamahid na lang isang nanay. Panalangin namin ng buong pamilya ko ang ligtas mong panganganak. Sana malusog na sanggol ang iluwal mo.
Salamat sa inyo. Kaya lumalakas ang loob ko dahil sa suporta at pagmamahal niyo sa akin. Kalat sa buong baryo namin ang nangyari kay Ronron. Usap-usapan na binara nga daw ang lalaki. Ang nagpapakalat ng mga yon ay ang mga numero unong tsismosa sa baryo namin. Hindi na rin ako naiilang na lumabas kahit makita pa ako ng mga tao sa lugar namin. Minsan nakita ko rin naglalakad si Aling Ising. Nang makita niya ako, bigla siyang umiwas ng tingin sa akin. Matapos makapagpaaraw, umuwi na rin ako sa amin. Naabutan ko ang inay na tila malalim ang iniisip. Nay, ano pong iniisip niyo? Wala naman. Sige po kung ayaw niyong sabihin. Pero kapag handa na kayo nandito lang po ako. Inaalala kasi kita at ang magiging apo ko. Kung pera po ang... Hindi yun ang problema. Hindi kasi ganun kadali ang maging isang dalagang ina. Lalo na sa baryo natin. Alam ko naman po yun. Handa na naman po ako Magpakatatag ka lagi. Marami pang katulad ni Ronron na makikilala mo. At mga tsismosa na walang magawa sa buhay. Oo nga po pala, Nay. Nakarating na siguro sa inyo na ipinapakalat ng mga tsismosa dito sa atin na nakulam nga daw si Ronron at malala na ito. Baka nga daw pumamatay na to. Nako! Hindi madaling mamatay ang isang masamang damo. Mismong si Kuya Bong nga po ang nakakita sa kanya. Malala na nga daw po talaga to. Humingi pa nga daw ng kapatawaran sa kanya at ihingi nga rin daw sa akin. Talaga? Hindi ko akalain na marunong din pala siyang magsisi sa mga nagawa niya. Sayang nga lang, huli na para magbago siya. Hindi pa siya mamamatay. Paano niyo po nasabi yan? Dahil kagagawan ko ang nangyari sa kanya. Ha? Kayo po ang kumulam sa kanya? Sa tingin mo basta ko na lang palalampasin ang ginawa niya sa'yo? Tinuruan ko lang siya ng matinding leksyon. Ano po ang ginawa niyo? Bumili ako ng langis ng parusa na galing pang sikihor sa isang kaibigan. Pinahiran ko ang litrato niya at saka ko ibinaon sa lupa. Kaya namaga at nagkaroon ng mga bukol ang mukha niya. Dahil nakabaon ang kanyang litrato sa lupa, hirap siya sa paghinga na tila meron nakadagan sa kanya. Ngayon, malinaw na po ang lahat. Gagaling pa po ba siya? Bakit? Gusto mo bang gumaling na siya? Alisin niyo na lang po ang kulam sa kanya. Mukha naman pong nagsisisi na si Ronron. Kailangan ko lang muling hukayin ang kanyang litrato para mawala ng sumpa sa kanya. Hinukay na muli ng inay ang litrato nito. Marahil ng mga oras na yun, magaling na ang lalaki. Iba ang pakiramdam ko ng mga sandaling yun. Mas magaan kumpara dati. Ganun siguro kapag nagawa mo na magpatawad. Isang taon na lang ang naiisip kong hindi ko nagagawang patawarin. Panahon na lang siguro ang makakapagsabi. 2 linggo bago ang petsa ng kapanganakan ko, dinala ni Kuya Bong ang mga damit para sa magiging anak ko, na galing sa kapatid niya. Ang dami naman ito, Kuya Bong. Matagal-tagal na rin itong magagamit ng anak ko. Ilang araw na lang ang bibilangin mo. Nandito lang kami para palakasin ang loob mo. Para naman akong sasabak nito sa laban Gusto lang namin mawala ang kaba sa dibdib mo. Alam ko may takot dyan sa puso mo. Lalo't itong unang beses na manganganak ka. Ganyan din si ate nun Ang kaibahan lang, nasa tabi niya ang asawa niya. Makakaya ko to. Hindi naman ako mahina gaya ng iniisip mo. Naging mahina nga pala ako sa pag-ibig. Pero hindi ako magiging mahina para sa anak ko. Siya ang magiging lakas ko para lumaban sa buhay. Ganyan ang dapat. Dumating ang araw ng aking panganganak. Umaga pa lang naroon na ang nanay ni Kuya Bong, na isang kumadrona sa aming lugar. Maaga pa lang kasi sumasakit na ang tiyan at balakang ko. Handa na rin lahat ng mga kakailanganin ko. Pagsapit ng gabi, pumutok na ang panubigan ko. Hindi ko akalain na ganun pala kasakit ang mag-labor. Kulang na lang mahati ang katawan ko. Wala rin katulad ng sakit na nararamdaman ko.
Nang mailabas ang sanggol, tinapik-tapik lang ito sa puwet at saka pumalahaw ng iyak. Isang malusog na sanggol na babae ang naging anak ko. Dahil sa matinding pagod, hindi ko na napigilan ng makatulog. Nagising lang muli ako dahil sa pag-iyak ng sanggol sa aking tabi. Mabuti namang gising ka na. Oras na para padedehin mo ang anak mo. Napahaba po ata ang tulog ko, Nay. Ayos lang yan. Mabuti nga para mabawi mo ang lakas na nawala sa'yo. Kamukha ko po ba ang anak ko? Oo, pareho kayong maganda. Nakuha niya sa'yo ang mga mata at hugis pusong muka. Baka mamahalin kita, anak. Hindi kita iiwan kagaya ng ginawa ng ama mo nang iwan niya tayo. Wala ka bang balak ipaalam sa pamilya niya ang tungkol sa kanya? Tinago nga nila ang anak nila. Pwes, wala silang karapatan na makita ang anak ko. Kahit ano pang dahilan, may karapatan pa rin silang makilala ang anak mo. Baka balang araw, Nay. Pero hahayaan ko ang anak ko na siya magdesisyon kung gusto ba niyang makilala ang kanyang ama. Mula nang dumating ang anak ko, marami nang nagbago sa akin. Lalo na pagdating sa pananaw sa buhay. Sa ngayon, payapa kaming namumuhay ng anak ko sa baryo namin. Alam ko malayo pa ang lalakbayin namin at marami pang pagsubok ang darating. Pero naniniwala ako na walang imposible sa taong nananampalataya. Wakas. Tia Viola,